Sa mataang lungsod ng Olongapo, sa bawat kanto ng kalsada, makikita ang mga kwento ng pag-asa, pagtitiis, at pangungulila. Sa mga abalang kalsada ng Olongapo, madalas hindi napapansin ang mga tulad ni Mang Arthur. Sa kabila ng ingay at pagdagsa ng mga tao, naririyan siya, tahimik ngunit puno ng kwento. Isang kwentong sumasalamin sa karaniwang Pilipino. Mga taong pinilit ng tadhana, ngunit hindi kailanman sumuko. Mga 1980s po. Si Mang Arturo, 64 na taong gulang, ay dating nagtitinda ng sorbetes. Sa kanyang sipag at tiyaga, naituguyod niya ang kanyang pamilya sa loob ng maraming taon. Ngunit habang nagdaan ng panahon, nag-iba ang iihip ng hangin. Titinda ko ng sorbetes. Sorbetes po? Construction o. Kapag ano po? Pero ngayon, may edad na ako. Hindi parang siyang benta namin eh. Minsan, may benta kami ng mga 480. Mayroon din yung buhay namin kasi kahit na dalawa lang kami kasi hindi namin kapiling kasi malalayo yung mga anak namin. Opo. Yung iba nasa Manila, yung iba sa probinsya. Opo. Kami lang nandito dito. Ngayon, hindi na kaya ni Mang Arthur magtinda ng sorbetes. Matapos taguan ng diabetes, unti-unting bumigay kanyang katawan. Dahil sa sakit na ito, kailangan niyang huminto sa pagtatrabaho. Wala nang lakas, wala na ring hanap buhay. Authority bumilis ng 4.4% ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo nitong Hulyo sa pinakamataas na antas ngayong taon. Ito'y dahil sa mabagal na pagbaba ng presyo ng kuryente, pagtaas ng presyo ng LPG, pagmahal ng pagkain, partikular na ang baboy, manok at mais, at pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Na-try niyo po bang humingi ng tulong sa municipal? Oo naman, nangingi kami dyan. Na bibigay naman po sa inyo yung pangangailangan. Hindi, hanggang kuhan na. Hindi namang parehas eh. Ngayon, bibigyan ng mga 200, 300, 100, hindi parehas. Kahit pa paano, bigyan ng pagkain. Hindi nakakuha na, hindi nakakasapat. Sa sobrang mahal ng mga bilihin. Si Mang Arthur ay hindi lamang isang pulubi. Siya ay isang tatay, isang maglalakaw ng sorbetes, isang taong minsan ay puno ng pangarap. Ngayon, sa kanyang kalagayan, patuloy siyang umaasa. Umaasa sa isang pagkakataong magbago ang kanyang buhay kahit na ito'y tila malayo. Ngunit, sa bawat paghakbang, sa bawat araw, may natitirang pag-asa. Sa atin nakasalalay ang pag-aabot ng tulong, hindi lamang para sa kanyang bulsa, kundi para sa kanyang puso at pagkatao. Sa bawat isa sa atin, may kapangyarihang magbigay ng liwanag. Huwag sana nating kalimutan ang mga tulad ni Mang Arthur, mga taong napag-iwanan, ngunit patuloy na lumalaban para sa kanilang kinabukasan.